Ako mga kapuso, ito, nagbabala po ang LPG Marketers Association o LPGMA. Laban po, may mga maliliit palang LPG tank ngayon na nakakalat sa merkado, made in China. Ayan, pati tangke, unti-unti na silang sumasakop sa Pilipinas. Ito, kasama natin dito si LPGMA Party List Representative Arnel T. Dahil kita nyo naman sa CCTV yung naging pagsabog doon sa Paco, Maynila. Although hindi pa naman sigurado kung peking LPG tank no? Anyway, papakita po ni Congressman yung pagkakaiba po ng peke sa original na LPG. Ito yung maliliit para sa mga minsan karinderya, Congressman, di ba? Aha, ito yan. Yan, okay. Teka, pakita muna natin yung original. Halos kasi pag biglang tingin magkamukha Paano ho ba malalaman kung original o fake yung LPG tank? Well, ang diferensya lang nila is yung parehong itong gawang China. Pero yung isa dumaan sa DTI. Meron siyang global and ICC marking na makikita natin sa baba ng tangke, sa pinakapaa. Selyado, parang gano'n. Hindi naman meron lang silang naka-engrave. May naka-engrave na global sign. Dito sa peke may naka-engrave din Pero ito yung puro mga signs lang ng manufacturer na galing itong China. Pero wala siyang global sign. Ito DTI. Dito dumaan sa DTI. Pero gaano ba kakalat na sa merkado itong mga substandard na LPG tank, Congressman? Naku, ito talagang kalat na to dahil every week tuwing may inspection kami, may nakukumpis kami mula 100 hanggang 200 piraso na mga ganitong mga tangke ang aming nakukumpiska. Pero mapanganib ba itong fake? Well, ito ang problema talaga sa isang mga hindi dumadaan sa DTI. Yung kanyang valvula, nakakalas to. Pakita natin yung valvula. Ito yung valvula na kung saan nakakabit yung kalan. Ito, pagka tinanggal niya yung kalan, kuminsan ay sumisingaw at saka kumakalas. Ito yung nagiging problema. At saka yung spring sa loob parang nito. Parang loose thread siya, ganon. Parang nalulus siya. Ang spring nito sa loob, madalas mabali yan. Ito yung dahilan kung bakit sumisingaw dahil walang pumipigil sa gas. Kasi fake nga. Ba't ito ba matibay itong original? Hindi ba natatanggal din yan? Well, halos ganun din naman. Kanya lang, ang kaibahan lang kasi yung pagka-design ng valvula ng mga hindi dumadaan sa standard. At maliban doon, ang amin palagi pinaalala, itong mga ganitong klaseng tangke, hindi ito pang araw-araw na gamit. Dapat itong mga to ay ginagamit lang sa camping. Ang design talaga nito ay for camping Okay. Pero ngayon, nakagawian ng araw-arawing ginagamit ito. Nai-stress talaga ang mga ganitong tangke pagka araw-araw na ginagamit. Plus, maliban doon, kung mabibigat yung niluluto. Okay, ano gagawin natin? Ano naman to? Para malaman natin na hindi may leak, no? O maiwasan yung sunog. Okay. Tuwing kinakabit natin ang burner ng nitong mga ganitong klaseng tangke, kailangan pagka ikinakabit, i-check muna nila kung may leak. Madali lang naman, sabon lang at saka may tubig. Di ba basang-basahan din? Basahan pa rin. Para pagka may bumula, ibig sabihin may leak, huwag nang gamitin. Okay. At ang pinaka-importante, pagka tinatanggal nila, dahil madalas pagkatapos magluto ay nililinis ito, habang tinatanggal to siguraduhin nila na hindi sasama yung valvula. Kasi ito yung madalas. Pag peke, madalas sumama yung valvula. Okay, maraming salamat po, LPGMA Party List Representative Arnel T. Ayan Kaya, ingat po kayo. Siyempre, the original is always the best. Yan, iwasan natin. Parang made in China to, pero ito peke.